Mga kababayan, kung kayo ay SSS pensioner, GSIS pensioner, senior citizen o retiree, itigil muna ninyo ang ginagawa ninyo at pakinggan ninyo itong mabuti. May bagong update tungkol sa social pension payout schedule at kasama rito ang mahahalagang detalye tungkol sa inyong buwanang stipend sa SSS at GSIS pensyon ninyo at sa mga bagay na dapat ninyong malaman bago matapos ang buwan ng Hunyo. Kung hindi ninyo ito mapapanood ngayon, baka may matalo kayong tulong, baka maantala ang inyong pera, o mas malala, baka kayo pa ang maging biktima ng scam. Kaya wag muna kayong aalis dito kasi sasabihin ko sa inyo ang lahat, mula sa peso amounts hanggang sa schedule ng release sa inyong lugar. Ngayon, pumunta na tayo sa pangunahing balita, ang Social Pension Program para sa mga indigent senior citizen. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang social pension ay iba sa pensyon na natatanggap ninyo mula sa SSS o GSIS. Ito ay tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakalaan particular para sa mga senior citizen na walang regular na kita, walang pensyon mula sa SSS o GSIS, at karaniwan ay mahina ang kalusugan o may kapansanan. Sa ilalim ng batas na Republic Act, 9,974 na inamyendahan ng Republic Act 11,916, ang bawat kwalipikadong indigent na senior citizen ay tumatanggap ng 1,000 piso kada buwan. Ibig sabihin, kada quarter o 3 buwan, ang isang beneficiary ay tumatanggap ng kabuuang 3,000 piso. May isa pang mahalagang update tungkol dito. Para sa taong 2026, ang budget ng DSWD para sa social pension ay umabot sa 51.8 bilyong piso. Malaking halaga ito at dahil dito, may dagdag pang humigit kumulang 171,000 bagong beneficiary ang maisasama sa programa. Ang prioridad ay ibinibigay muna sa pinakamatatandang miyembro ng waiting list. Ibig sabihin, kung kayo o ang inyong kapamilya ay matagal nang nakapila para sa social pension at kayo ay may edad na, mas malaki ang tsansa ninyong masama sa unang batch ng mga bagong beneficiary. Ito ang hindi alam ng marami. Hindi basta first come first serve ang sistema, kundi ang pinakamatatanda ang inuunang pinoproseso. Ngayon, dito na tayo papasok sa pinakaimportanteng bahagi, ang payout schedule. Sa ngayon, patuloy na inilalabas ng DSWD ang ikalawang quarter o second quarter na payout para sa taong 2026 na sumasaklaw sa buwan ng Abril hanggang Hunyo. Halimbawa, sa Iloilo City, mahigit 12,000 indigent senior citizen ang nakatanggap ng kanilang social pension na umaabot sa 36.2 milyong piso na inilabas ng DSWD. Sa mga bayan naman sa Aklan, mahigit 28 milyong piso ang naipamahagi sa mga kwalipikadong senior citizen doon. Ibig sabihin, hindi ito basta pangako, patuloy itong inilalabas, region by region, ayon sa kanya-kanyang local government unit. Ngunit narito ang mahalagang paalala, hindi pareho ang petsa ng release sa bawat lungsod o bayan. Ang DSWD ay nakikipagtulungan sa local government unit sa Office of the Senior Citizen Affairs o OSCA at sa inyong local social welfare and development officer para malaman ang eksaktong schedule sa inyong lugar. Kaya kung tinatanong ninyo kung kailan ninyo matatanggap ang inyong 3,000 piso para sa second quarter, ang pinakatamang gagawin ay tanungin ang inyong barangay o OSCA office. Dahil sila ang may pinakabagong impormasyon kung kailan ang payout sa inyong partikular na lugar. Huwag kayong maniniwala kaagad sa mga posts sa social media na nagsasabing national schedule ito para sa lahat. Dahil hindi ganoon kasimple ang proseso. Ito ay ginagawa ng paunti-unti, lugar-lugar, ayon sa availability ng pondo at logistics sa bawat LGU. Pakinggan ninyo itong mabuti dahil mahalaga ito lalo na sa mga matatanda na malayo ang bahay sa munisipyo o lungsod. Kung kayo ay matanda na, may sakit o hindi kayang lumakad ng malayo, may mga programa ang ilang DSWD Field Office na nagsasagawa ng house-to-house na pagbibigay ng pensyon, lalo na para sa mga bedridden o malubha ang karamdaman. Kaya kung kayo o ang inyong kapamilya ay nasa ganitong sitwasyon, huwag mag-atubiling magtanong sa inyong barangay kung available ba ang ganitong serbisyo sa inyong lugar. Ngayon,
Lumipat naman tayo sa mga SSS pensioner. Marami sa inyo ang nagtatanong, gaano ba kalaki ang dapat kong matanggap bawat buwan? Tingnan natin ang isang halimbawang computation. Kung ang isang miyembro ay nagbayad ng kontribusyon ng sapat na bilang ng taon, sabihin nating 20 taon, at ang kanyang average monthly salary credit ay umaabot sa 15,000 piso, ang kanyang buwanang pensyon ay maaaring umabot ng humigit kumulang 7,000 piso hanggang 8,000 piso kada buwan, depende sa formula na gagamitin. Ito ay maaaring base sa minimum na halaga o base sa porsyento ng kanyang kontribusyon at taon ng paglilingkod, alinman ang mas malaki. Para naman sa mga nakapagbayad ng mas mababang kontribusyon, ang minimum na pensyon na natatanggap ay nasa 2,000 piso hanggang 2,400 piso kada buwan, depende sa bilang ng taon ng kontribusyon. Ngunit narito ang importanteng bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa mga loan deduction. Kung kayo ay may aktibong utang sa SSS, halimbawa salary loan o calamity loan na hindi pa nababayaran ng buo, ang hindi pa nababayarang balanse ay maaaring ikaltas mula sa inyong buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pensyon ay 7,500 piso at mayroon kayong natitirang utang na 1,500 piso kada buwan na dapat bayaran, ang aktwal na matatanggap ninyo ay magiging 6,000 piso na lamang. Kaya kung bigla kayong nagulat na mas maliit ang halagang pumasok sa inyong account, una sa lahat, suriin ninyo kung may nakabinbing utang kayo sa SSS dahil madalas ito ang dahilan, hindi scam o pagkakamali. Ngayon, para naman sa ating mga GSIS pensioner, kayo na dati naglingkod sa gobyerno, sundalo, pulis, guro o empleyado ng anumang ahensya ng pamahalaan, magkaiba ang inyong computation kumpara sa SSS. Ang GSIS pension ay karaniwang base sa average monthly compensation sa huling 3 taon ng paglilingkod, pati na rin sa bilang ng taon ng serbisyo. Halimbawa, kung ang inyong average monthly compensation noong huling 3 taon ay 25,000 piso at kayo ay naglingkod ng 30 taon, ang inyong buwanang pensyon ay maaaring umabot ng 15,000 piso hanggang 18,000 piso kada buwan, depende sa partikular na formula at kung anong retirement mode ang pinili ninyo noon, basic, RA, 1,616 o iba pang scheme. Katulad din ng SSS, kung kayo ay may aktibong consolidated loan or policy loan sa GSIS na hindi pa nababayaran, ang halagang ito ay ikinakaltas din mula sa inyong buwanang pensyon bago ito ilabas. Kaya kung ang inyong pensyon ay dapat sana 16,000 piso, ngunit ang natanggap ninyo ay 13,500 piso lamang, malamang mayroon kayong outstanding loan na dineduct. Ang payo ko sa inyo, huwag basta mag-alala agad, kundi tumawag sa GSIS hotline para malaman ang eksaktong breakdown ng inyong pension at deduction. Ang opisyal na hotline ng GSIS ay 888-4747 at para sa SSS naman, ang opisyal na hotline ay 1455. Itago ninyo itong mga numero dahil ito lang ang dapat ninyong tawagan kung may katanungan tungkol sa inyong pensyon, hindi ang mga random na numero na pinapadala sa inyo sa text o sa Facebook Messenger. May isa pang mahalagang update na dapat malaman ninyo. Ito ang tungkol sa clawback o offset. Marami sa inyo ang hindi pamilyar sa terminong ito, kaya ipapaliwanag ko ng simple. Kung sakaling nagkamali ang SSS o GSIS sa pagkalkula ng inyong pensyon noong nakaraan, halimbawa, kung sila ay sobrang nagbigay ng halaga dahil sa technical error o maling computation, ang sobrang halagang ito ay maaaring i-clawback o ibawas paunti-unti sa inyong susunod na mga pensyon. Ibig sabihin, kung nagkaroon kayo ng overpayment na 10,000 piso noong nakaraang taon, posibleng ikaltas ito ng paunti-unti. Halimbawa, 1,000 piso kada buwan sa susunod na 10 buwan, hanggang mabawi nila ang sobrang ibinigay. Mahalagang maintindihan ito dahil hindi ito biglaang pagbawas na walang dahilan. May legal at administratibong proseso ito at karapat-dapat kayong humingi ng paliwanag at resibo kung mangyari ito sa inyo. Ngayon, pag-usapan din natin ang tungkol sa Universal Social Pension dahil marami ang nagtatanong tungkol dito. Ito ang panukalang batas na nagsasabing lahat ng senior citizen, indigent man o hindi, ay bibigyan ng buwanang stipend mula sa gobyerno, hindi lang ang mga walang ibang kita.
Ngunit pakinggan ninyo itong mabuti, sa kasalukuyan, ito ay nananatiling panukalang batas pa lamang, hindi pa ito naisa sa batas. Ang ilang opisina ng DSWD sa iba't ibang rehiyon ay maging malinaw na nilinaw na ang Universal Social Pension ay hindi pa batas at hindi pa maaaring mag-apply ang mga senior citizen para dito. Ito ang hindi alam ng marami. May mga viral na post sa social media na nagsasabing maaari nang mag-apply ang lahat ng senior citizen pero hindi pa ito totoo. Huwag muna kayong magpapadala sa ganitong impormasyon hanggat walang opisyal na anunsyo mula mismo sa Kongreso at sa DSWD na ipinasa na ito bilang batas. Ipapaalam namin agad dito sa channel kapag may opisyal na update. Ngayon, mahalagang bahagi ito ng video na ito, ang babala laban sa scam. Dahil alam ng mga manloloko na maraming senior citizen ang umaasa sa kanilang pensyon, sila ay aktibong gumagawa ng paraan para linlangin kayo. Ilan sa mga karaniwang taktika nila, tatawag sila o magpapadala ng text na nagsasabing, kailangan i-verify ang inyong account at hihingi ng inyong personal na impormasyon tulad ng SSS number, GSIS number, o bank account details. May iba ring nagpapanggap na empleyado ng DSWD, SSS o GSIS at hihingi ng processing fee bago raw ilabas ang inyong pensyon. Pakinggan ninyo itong mabuti, walang processing fee na hihingin ang SSS, GSIS o DSWD para ilabas ang inyong pensyon. Ito ay libre, ito ay karapatan ninyo, hindi serbisyong dapat bayaran. Huwag ninyong palampasin ito. Kung tatawagan kayo at hindi kayo sigurado, huwag agad magbigay ng impormasyon. Ibaba muna ninyo ang tawag at tumawag kayo mismo sa opisyal na hotline. Ulitin ko, 1455 para sa SSS at 88474747 para sa GSIS. Para naman sa social pension concerns, makipag-ugnayan kayo sa inyong lokal na OSCA office o sa DSWD field office sa inyong rehiyon. Kung mayroon kayong apo o anak na marunong gumamit ng computer o cellphone, hingin ninyo ang tulong nila para i-verify ang anumang text o tawag na nakakahinala. Mas mabuti nang maging maingat kaysa malugi ng pera na pinaghirapan ninyo. Bukod dito, narito rin ang ilang praktikal na payo para sa ating mga senior citizen at pensyonado. Una, siguraduhin ninyong updated ang inyong Annual Confirmation of Pensioners o ACOP, kapwa para sa SSS at GSIS. Ito ay taunang requirement upang patunayan na kayo ay buhay pa at karapat-dapat pa ring tumanggap ng pensyon. Kung hindi ninyo ito nagawa, posibleng mahinto ang inyong pensyon hanggang sa makumpleto ninyo ito. Kaya kung hindi pa ninyo nagagawa ang ACOP sa taong ito, gawin ninyo ito sa lalong madaling panahon, alinman online man o personal sa pinakamalapit na branch. Pangalawa, siguraduhin na updated ang inyong impormasyon sa bangko o sa inyong cash card. Maraming kaso kung saan naantala ang pensyon dahil hindi updated ang bank account o expired na ang cash card. Tingnan din ninyo kung gumagana pa ang inyong ATM o cash card, lalo na kung matagal na ninyong hindi nagagamit. Pangatlo, kung kayo ay benepisyaryo ng social pension at hindi pa kayo nakatanggap para sa quarter na ito, huwag agad mag-alala. Tulad ng nasabi natin kanina, ang proseso ay paunti-unti, rehiyon kada rehiyon. Subaybayan lang ninyo ang opisyal na anunsyo ng inyong barangay o lungsod at maaari rin kayong magtanong ng direkta sa inyong OSCA office. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto kong balikan natin ang puso ng video na ito. Alam ko, marami sa inyo ang umaasa ng husto sa inyong pensyon para sa pagkain, para sa gamot, para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi ito basta-basta benepisyo lamang, ito ay bunga ng inyong pagsisikap, ng inyong pagbabayad ng kontribusyon sa loob ng maraming taon, ng inyong paglilingkod sa bayan kung kayo ay dating empleyado ng gobyerno, o ng inyong buong buhay na pagtatrabaho bilang ordinaryong manggagawa. Kaya kung minsan ay naaantala ang proseso o nagugulat kayo sa mga deduction, alalahanin ninyo na ang pensyon na ito ay karapatan ninyo, hindi awa, hindi pabor, karapatan ninyong ipinaglaban at pinaghirapan. Patuloy kaming susubaybay dito sa channel ng bawat update tungkol sa inyong SSS pension, GSIS pension at social pension upang hindi kayo mahuhuli sa anumang mahalagang balita.
Kaya kung naniniwala kayo na karapat-dapat ang bawat senior citizen, bawat retiree, at bawat pensyonado na malaman ang totoo at tumanggap ng tulong na nararapat sa kanila, tulungan ninyo kami na maabot ang mas maraming kapwa Pilipino sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, at kapamilya na maaaring nangangailangan ng impormasyong ito. Marami sa inyong mga kaibigan ang baka hindi pa nakakaalam ng mga update na ito at maaaring kayo pa ang magdadala ng liwanag at katotohanan sa kanila. At kung gusto ninyong manatiling updated sa lahat ng balita tungkol sa pensyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, i-click ang bell notification upang sa tuwing may bagong update agad ninyong malalaman. Libre lang naman ito at malaking tulong sa amin upang patuloy naming maibahagi sa inyo ang tamang impormasyon, hindi gawa-gawa lamang kundi base sa totoong balita at opisyal na pahayag. Sa wakas, sa ating mga mahal na lolo at lola na nanonood, gusto naming sabihin, hindi kayo nag-iisa. Bawat hirap na inyong dinaanan, bawat taong pinaghintayan ninyo para sa araw na ito, hindi sayang. Karapat-dapat kayo sa respeto, sa tulong, at sa pagmamalasakit ng lipunan. Ingat lagi po kayo, mag-iingat sa mga manloloko at huwag kalimutang alagaan ang inyong kalusugan. Hanggang sa susunod na video po, mahal namin kayo, lolo, lola, at sabay-sabay nating ipaglaban ang karapatan ng bawat senior citizen sa Pilipinas. Paalam po at mag-iingat kayong lagi.